Mabilis ang takbo ng ulan sa maliit na baryo sa kanlurang hapon. Malamig ang gabi at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at nabubulok na dahon. Sa gilid ng baryo, nakatayo ang isang lumang bahay na halos gumuho na ang bubong. At sa likod nito, may isang balon. Ang balon ni Okiko. Sabi ng matatanda, dito raw nagtatago ang kaluluwa ng isang batang babae. Pinatay sa galit at pagtataksil. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kanya. Ngunit iisa lang ang tanging totoo. Bawat taong sumilip sa balon, nadarama ang malamig na kamay ng kamatayan na dumadampi sa kanilang balikat. Ako si Haruto, isang mananaliksik ng lumang alamat. Palagi akong interesado sa mga kwento ng multo. At ang balon ni Okiko ay isa sa pinakakilabot na alamat na aking narinig. Kaya isang gabi, nagdesisyon akong puntahan ito. Dala ang aking lampara at notebook. Pumasok ako sa lumang bahay. Ang pinto ay nakasabit sa isang pako lamang. Nanginginig sa bawat hampas ng hangin. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig. Parang may nagbabantay sa bawat hakbang ko. Sa paglapit ko sa balon, narinig ko ang isang mahinang iyak. Naiyak ba ang hangin o may tao talaga? Nilapitan ko ang gilid ng balon at sumilip sa loob. Maliit ang liwanag, ngunit may napansin akong anino. Isang batang babae, nakasuot ng puting kimono, nakayuko sa loob ng balon at tila bumubulong sa akin. Bakit ka nandito? Hindi ko masabi kung siya ba'y tao o multo. Ngunit bago ako makasagot, may bumagsak sa loob ng balon. Isang lumang plato, basag at sumabog sa paligid. Ang tunog ay parang hiyaw ng kaluluwa. Bigla akong napaiyak sa takot. Pero bago pa ako makagalaw, narinig ko ang mahinang boses ng bata. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5. Ako'y nataranta. Ang kanyang mga mata ay itim. Walang kislap ng buhay. Pero puno ng galit. Napatingin ako sa paligid at nakita ko ang mga lumang plato sa paligid ng balon. Bawat isa ay may natuyong dugo. Ngunit bago ko pa maintindihan, bumukas ang bibig niya at isang malakas na hiyaw ang sumabog. Isa pa! Parang naglaho ang mundo sa paligid ko. At ang hangin ay nagbago. Malamig at mabigat. Bumagsak ako sa sahig, nanginginig, at ang balon ay nagmistulang sumingaw sa dilim. Humihikbi ang mga plato sa paligid, parang may buhay. Bumangon ako at tumakbo palabas ng bahay. Ngunit sa bawat hakbang ko, ang mga anino ng plato ay sinusundan ako. Tila mga kamay na naghihila pabalik sa loob ng balon. Bago ako tuluyang tumakas, may narinig akong mahinang boses sa aking tenga. Babalik ka, Haruto. Kinabukasan, bumalik ako sa baryo. Nais kong questionin ang kwento ng mga matatanda. At baka may paraan para maunawaan kung ano talagang nangyari kagabi. Pero lahat na nakakita sa balon ay naninindigan. Walang batang babae roon. Baka panaginip mo lang, sabi ng matandang tindera sa kanto. Ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. At hindi siya tumingin sa direksyon ng lumang bahay. Pero hindi ako naniniwala sa panaginip. Kaya nagpa siya akong bumalik sa gabi. Dala ang recording device at flashlight. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay. Ang hangin ay mas malamig kaysa kahapon. At ang dilim
ay mas makapal. Bumaba ako sa gilid ng balon at nakita ko muli ang batang babae. Ngunit ngayon, may hawak na siyang maliit na plato. At tuwing nakatingin ako, bumibilang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Kiko, ano ang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Pilit na pinipigil ang takot. Tumango siya at nagbago ang anyo niya. Ang puting kimono ay natuyo at nagdilim. Ang kanyang buhok ay bumagsak sa mukha niya. At ang mga mata niya ay nagliyab sa galit. Gusto kong bilangin mo lahat ng plato na aking sinira. At pagkatapos, ikaw ay sasama sa akin. Hindi ko alam kung paano tumakbo o humarap sa kanya. Ngunit bago ko pa magawa ang alinman, bumagsak ang lahat ng plato sa paligid ko. At ang bawat piraso ay parang nagkikislapan ng dugo. Ang tunog ay parang hagulgol ng kaluluwa at naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa aking leeg. Bumagsak ako sa sahig at naramdaman ko ang malamig na tubig ng balon na bumabalot sa aking katawan. Humihikbi ako, ngunit parang may humihikbi rin sa akin sa kabilang dulo. Ang tinig ni Okiko. Bilangin mo, kung manatili ka rito, magpakailanman. Biglang naalala ko ang alamat na nabasa ko. Si Okiko raw ay pinatay dahil sa pagtataksil ng kanyang amo at inihulog sa balon. Mula noon, bawat taong tumingin sa kanyang muka at magpasakop sa kanyang galit ay nawawala sa mundo ng mga buhay. Bumangon ako, nanginginig at tumakbo palabas. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ko ang kanyang presensya sa likod ko. Ang bawat anino ay gumagalaw. Ang bawat plato ay parang bumubulong ng pangalan ko. Nakakita ako ng isang lumang hagdan at tumakbo pababa sa ilalim ng lupa. Ang dilim ay kumakain sa liwanag ng flashlight ko at ang mga pader ay parang may dugo na dumadaloy. Ang bawat hagdang binabagtas ko ay parang mas mahaba kaysa sa nakaraang hakbang. Sa wakas, nakarating ako sa isang maliit na silid. Ngunit bago ko pa masilip ang paligid, isang kamay ang humahawak sa aking balikat. Ang malamig na kamay na iyon ay nagdampi sa balat ko at narinig ko ang bulong. Babalik ka, Haruto. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang balon, ang bahay, ang baryo, lahat ay naglaho. At ako'y natagpuan sa gitna ng kagubatan. Walang alaala kung paano ako nakarating doon. Ngunit sa aking bulsa, may maliit na plato na may natuyong dugo. Mula noon, hindi ko na muling binisita ang lugar. Ngunit sa bawat gabi, kapag tahimik ang paligid, naririnig ko ang mahinang bilang. 1, 2, 3. At alam kong babalik siya.